Audio Jungle. Mapagpalang araw mga minamahal kong mag-aaral. Isang mainit na pagbati na may kalakip ng ngiti mula sa aking mga labi. Halina at ihanda ang sarili sa pag-aaral na huhubog sa inyong pagkatao. Linangin ang kabutihang asal at palaguin ang kabutihang puso. Sa talakayan ngayong araw, sa edukasyon sa pagpapakatao. Bago ang lahat, tayo ay tumayo at umawit ng sabay-sabay para sa ating poong nilikha. Handa na ba kayo? Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then, we'd lift them up and give them back to you. Pagdarasal ng taimtim ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob sa ating sarili. Nagdudulit ito ng matinding konsentrasyon upang makausap ang poong may likha. Upang buksan ang talakayan sa araw na ito, halina mga bata at sumabay sa aking pag-awit. Handa na ba kayo? Salamat sa iyo, aking
nararamdaman matapos tayong umawit. Mahusay na ipakita mo ang iyong talento sa pag-awit bilang pag-aalay sa poong may likha. Ang taimtim na pagdarasal ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating may likha. Ito rin ay nagpapakita ng pag-asa at positibong pagtingin sa buhay. Magsisimula ang pagbabago kung tayo ay magkakaroon ng positibong pananaw. Hindi ba't tayo ay nilalang ng poong may likha ayon sa kanyang wangis upang tayo ay magkaroon ng sapat na lakas ng loob at tibay anumang hamon ang ating harapin sa ating buhay. Masdan ang mga larawan. Ang unang larawan ay nagpapakita ng epekto ng bagyong Yolanda sa Leyte. Samantalang, ang ikalawang larawan ay nagpapakita ng epekto ng lindol sa Bohol. Nakalulungkot mang pagmasdan ng mga larawang nabanggit, ngunit hindi ako magsasawang magpaalala sa inyo na tanging taimtim na pagdarasal lamang ang magsisilbing tulay upang mapaigting ang ating pananampalataya sa plano ng may kapal. Napakahalaga ng pagpapanatili ng positibong pananaw sa buhay dahil dito tayo magsisimula sa pagharap ng panibagong bukas. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay gawain na dapat nating sinasagawa sa pang-araw-araw, umaga, tanghali, at gabi. Ang taimtim na pagdarasal ay isang bagay na dapat nating isinasabuhay. Maaari itong gawin na nakaluhod, nakaupo, at nakapikit. Ito ay paraan ng pagpapaabot ng mensahe sa ating Diyos. Maaaring mensahe ng pasasalamat sa mga biyayang araw-araw niyang pinagpakaloob sa atin, maaaring mensahe ng paghingi ng tawad sa mga pagkakamali natin, at maaaring mensahe ng gabay sa pang-araw-araw nating gawain, o kung hindi naman, mensahe ng hiling sa ating mga pangarap sa buhay. Paalala, sa pagdarasal, kinakausap natin ang ating Diyos, kaya't marapat lamang na tayo ay magpakita ng kaukulang paggalang at respeto sa Kanya. Mahal ng Diyos ang mabubuting batang katulad mo. Halina at sabay nating basahin ang isang tula. Dakilang Ama. Ang Diyos ay dakila, huwaran ng madla. Nilikha ay pinagpala, kaloob ay biyaya. Sa mga nilalang niya, hindi siya nagpapabaya, kaya ang hiling ng bawat isa ay dinidinig niya. Upang lalo nating maunawaan ang tulang ating nabasa, mayroon akong ilang katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo? Unang tanong, sino ang tinutukoy
na dakila sa tula. Tama! Ang tinutukoy na dakila sa tula ay ang ating Diyos. Ikalawang tanong, bakit siya tinawag na dakila? Mahusay! Tinawag siyang dakila dahil sa pagiging huwaran niya sa madla. Ikatlong tanong, paano niya ipinadarama ang pagmamahal sa bawat isa na kanyang nilikha? Magaling! Tayo ay araw-araw niyang pinagpapala ng kanyang mga biyaya. At panghuling tanong, bilang isang mag-aaral, paano mo masusuklian ang kadakilaan ng Diyos sa iyo? Napakahusay! Aasahan ko yan mula sa iyo. Ang pagdarasal ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito, ang batang katulad mo ay lalong napapalapit sa Kanya. Bilang isang batang mag-aaral, mahalagang taglayin mo ang ugaling pagiging madasalin. Ito ay pamamaraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang araw-araw mong tinatanggap mula sa Kanya. Gayon din naman, ito rin ay pamamaraan upang humingi ng kapatawaran sa mga bagay na araw-araw natin nagagawa na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Sa pamamagitan din ng pagdarasal, maaari din natin hilingin ang biyaya ng karunungan, kakayahang magpasya at magtaglay ng lakas ng loob upang magkaroon ng maayos at maunlad na pamilya, lipunan at bansa. Manalig tayo sa Panginoon. Ipakita natin sa Kanya ang pagmamahal na araw-araw niyang ipinapadama sa atin. Magpasalamat tayo sa mga biyaya at ihingi ng paumanhin ang mga gawain hindi ka nais-nais. Sa pagtatapos ng ating talakayan, naway tumimo sa ating isipan ang mga pagkaing bubuhay sa ating pagkatao. Wika nga ng mga nakatatanda, madaling maging tao, ngunit paano nga ba magpakatao? Naway manatili sa ating isip at puso ang liwanag mula sa paggawa ng mabuti at makintal sa ating sarili na parang kidlat sa bilis ang aral na natutunan natin sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Marjorie, laging narito upang kayo ay akayin sa kagandahan ng buhay. Sa muling pagkikita, paalam!